Gandang araw mga kaibigan. Magbibigay lang ako ng update tungkol sa mga naging problema ko dito sa bahay, lalong-lalo na yung occupancy permit. Kung napanood niyo yung isang video noon tungkol sa problema ko sa mga violations ko doon sa na-approve na plano, sa wakas, nasolbar na rin pagkatapos ng ilang buwan. Dito na mga kaibigan, na-issue na rin yung occupancy permit dito sa bahay. Dahil sa tatlo ang violation ko sa bahay, mayroon akong administrative fine na 10,000 pesos. Yung occupancy certification fee, ang halaga nun ay 2,400 plus yung binayaran sa fire extinguisher ay 3,600 kasi dalawa. Isang fire extinguisher bawat floor, dalawa ang requirement dito sa bahay. So sa wakas mga kaibigan, pagkatapos ng more than 2 months na pagpaprocess ng occupancy permit, nirelease na rin. Dahil sa mayroong occupancy permit mga kaibigan, kumontak na rin ako ng electrical engineer para asikasuhin na yung mga papilis para sa pagpapakabit ng kuryente namin dito sa bahay. So ito, nilagay na nung electrician, nung meter box, kasi ang bagong requirement dito sa amin, sa electric cooperative namin, ay mayroon ng mga accredited electrician o electrical engineer na siya nang bahalang mag-process lahat hanggang sa pagkakabit ng electrical box. So requirement kasi ito, hindi na yung electrical cooperative ang in charge doon, kundi mga accredited electrical engineers na. Na-submit na sa electrical cooperative yung papers nito. Hopefully, first week ng December ay may kakabit na yung linya namin. So dito mga kaibigan, yung connection ng metro papunta sa poste ng kuryente. So yan. So nagtagal ng proseso mga kaibigan kasi may tatlo akong violation sa permit, building permit. Isa itong gate. Sa original plan kasi naka-move paloob ng isang metro yung gate. Pero nag-decide yung contractor ko na ipantay na lang dito sa bakod yung pinaka-gate ng garage. Pero yun pala isang violation. Yung isa pang violation ko ay itong nasa likod nakarugtong ng firewall. Ito yung nasa plano ay dapat 2 meters. Pero dahil pinalaki yung bahay, 1.75 na lang. So ito yung pangalawang violation. At yung pangatlong violation ko ay dito sa kabila. Dito rin dapat 2 meters din ito. So, pero 1.25 meters na lang. So tatlong violation, yung administrative fine 10,000 pesos. Ang naging solution dito para i-process yung occupancy permit ay magkaroon ako ng affidavit of undertaking doon sa may garage. Kasi naipantay na nga dito sa bakod. At dito namang dalawang sides ay may affidavit of consent yung mga neighbors ko. So kumuha ko sa kanila ng affidavit na wala silang opposition dito sa easement na hindi nasunod. Okay naman yung mga kapitbahay ko dito na may-ari ng mga lote. Sabi naman nila within your property pa rin naman, so walang problema sa kanila daw. Buti na lang. So okay na mga kaibigan. Pasensya sa mga ingay ng construction dito mga kaibigan, kasi yung isang kapitbahay ko dito ay although medyo malayo pero dinig na dinig yung mga pagpupukpok nila ng mga martilyo. So ito rin, walang linya ng mga cable TV dito sa amin. Sa satellite TV nagpakabit kami. Ang nagastos na naman dito ay 4,000 plus. Prepaid naman ito. Kung ayaw mong manood ng isang buwan, pagka mag-load dun sa box, yun naman ang kagandahan ng prepaid. Kasi kailangan ding magpakabit kami, nandito kasi yung mga apo.
So update lang mga kabigat, yung mga pinaglalagay naming mga ilaw noon, yung LED, napalitan na ito yung nandito sa living room. Ang daling nasira nito. Itong binili ko na ito na sa Lazada, isang buwan pa lang, sira na. So bumili ako ng kapalit niya, ito na lang. Then yung isang pin light, ito may pin light ito eh. Mayroon ng busted na isa. Ay, dalawa na pala yung busted na pin light. Ito. Wala na. Akala ko itong mga LED light matagal, hindi pala. Oh. Busted na yung dalawa dito, papalitan na. Pati dito sa master's bedroom mga kaibigan, mayroon na rin isang pin light na sira. So, papalitan din ito. Wala pang 3 buwan na nagagamit. Ang bilis namang nasira. At dito sa salas ay kakaunti pa lang yung mga ikinakabit namin mga decoration. Itong mga frame na ito ay ito lang muna ang nilagay. At saka yung nilagay dito na pinaka frame na ito, yung bicycle. At nakalagay na rin kami ng mga kurtina. Yung makakapal na kurtina ang pinili namin dito sa bahay. Kasi nga malamig pala dito. Kasi open air. Ito yung nabili naming kurtina, makapal yan. Tamang-tama na pag sa gabi ay sinasarado yan. Ito, naglagay na rin kami ng mga plants dito sa salas. Pang dekorasyon. At saka dito sa Christmas tree, meron na rin kami Christmas tree. Itong plants din na ito, yung Sansevieria or snake plant na nilagay. At saka dito sa corner. Ito yung snake plant na dalawa. Nung nipasok ito sa loob, maganda pala. Ito namumulaklak na. Kaya lang inaalalayan namin yung apo naming maliit. Baka magsubo siya ng dahon eh. Medyo toxic itong plants na ito. Dito sa family room mga kaibigan, mayroon pa kaming mga gamit na hindi pa na unpack. Magpapagawa kami ng mga built-in cabinets. So far, meron na rin kaming internet. Nakapagpakabit na kami. Sa converts. Mayroong pumupula sa converts na mabagal. Pero dito naman sa amin, mabilis naman. Kumpara sa PLDT na nung nandun kami sa dating bahay namin, kung mag-upload ako ng 15 minutes na video ay umabot ng 8 hours. Pero dito, 20 minutes lang o even less than 20 minutes na-upload ta. So, ito mga kaibigan yung fire extinguisher para dito sa second floor na kailangan para magpirma ang fire department sa occupancy permit. Bali dalawa mga kaibigan yung required sa amin kasi 2-story building. Ito naman yung fire extinguisher para dito sa first floor. So maingay mga kaibigan kasi yung dito, yung mga bahay na kinoconstruct sabay-sabay yung maraming bahay na nagpapakonstruct. Ito rin dito sa lugar namin, tingnan nyo, ang ganda ng mga sunflower na blooming. So basta ganitong buwan ng sunflower dito sa lugar namin ay nagpa-flower siya. So yung mga bees masayang masaya dahil sa dami ng flowers. Punta tayo sa rooftop mga kaibigan para tingnan natin yung mga flowers dito sa paligid ng bahay. So dito sa likod ng bahay kitang-kita yung mga
nagagandahang bulaklak ng sunflower, yelong yelo. Diyan, doon sa malayo. At dito naman sa village namin, itong mga bakanting lote na wala pang bahay, punong-puno ng sunflower na namumulaklak. So maganda, kasing ganda ni Arabel yung mga sunflower na namumulaklak. Ito rin dito sa kabilang side ng property namin, ang ganda rin yung mga bulaklak ng sunflower. It's like a whole field of just sunflowers. Lahat yan sunflowers, kaya ang ganda. So dito sa harapan ng bahay, itong mga bakanting lote, ang ganda rin yung mga namumulaklak na mga sunflowers mula doon. Kwan pa rin yan, sakop ng subdivision. At itong strip na ito, mula doon palikod ay mga nabiling lote na yan. So ito yung mga nagpapatayo ngayon, ang lalaki ng mga bahay na pinapatayo. 4 stories yung dalawang magkapitbahay na yan, nagpapataasan ng bahay. Sa pagpapagawa ng bahay mga kaibigan, ang gusto ko lang i-share yung naging experience ko dito sa bahay. Kung ano man yung gusto nyong gawin sa bahay nyo na, ilagay nyo na lahat sa plano. Kasi talagang medyo problemado talaga yung nag-adjust ka pagkatapos ng ma-approve ng building permit. Actually, nagpatulong na ako ng isang engineer para maglakad sa mga papers ko kasi naaburido ako kung may mga naririnig ako mga additional requirements na ipapagawa dahil nga sa mga violations. At least kung ano man yung mga ilalagay mong design ng bahay mo, kung may mga hindi masusunod sa mga setback, makikita na ng Municipal Engineering Office, yun, magsasuggest ko na kung gagawin. Samantalang kung saka lang mag-adjust pag na-approve na, wala, mahirap, malaking gastos. Sana may natutunan kayo sa mga naging experience ko sa pagpapatay ng bahay, lalo na yung hindi pagsunod sa building permit na na-approve. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. And please don't forget to click the subscribe button dito para naman mas marami tayo na manonood sa mga susunod pang mga video.